ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Nooy di ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinagsasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin." Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit ang aba na magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatiling nakatayo. Papuri sa'yo, Panginoong Hesukristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong paghahanda para sa Semana Santa? Tayo ba ay napakaraming activities? Pero ano nangyayari sa ating panloob? Nagkakaroon din ba ng paanyaya tingnan ng mas masinsin ang kalooban at paanyayang tayo ay magbalik loob sa Diyos? Kasi pwedeng napakarami nating activities.
Ang dami nating ginagawa, pero yung ating panloob, pakiramdam ba natin na tayo ay lalong napapalapit sa Diyos? Lalo tigit kay Kristo. Alam niyo po, itong panahon na ito ay pinakamahirap na lumapit kay Kristo. Kasi ito yung panahon na siya'y papahirapan, siya'y iinsultuhin, siya'y hahamakin. At kapag ikaw ay lumapit kay Kristo, itong panahon ito, mararamdaman mo yung hagupit ng mga insultong ito na para bagang sa'yo sinasabi. Mararamdaman mo yung tadyak ng mga insulto kasi para bagang tayo yung tinatadyakan. At ito talaga yung punto ng Semana Santa. Maramdaman natin yung pinagdadaanan ni Jesus sa isang mas malapit na pamamaraan. Alam niyo po, parang may dalawang biyaheng nangyayari sa kapanahunan ni Jesus. Ang biyahe ng pagdiriwang ng Paskwa, na kung saan pinagdiriwang nila ang kanilang kalayaan mula sa kanilang pagkaalipin sa mga Ehipto. At matindi na pagdiriwang ito para sa kanila, yung pagdiriwang nila ng Paskwa. Dahil 40 taon sila bilang bayan ng mga Israelita na naglalakbay sa desyerto. At dito sila itinaguyod ng Diyos. Isipin nyo, maglakbay ang isang buong bayan sa desyerto. Sarang sinasabi dito, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya gano'n na lang nila pinagdiriwang ang Paskwa. Dahil ito, sinasagisag nito ang katapatan ng Diyos sa kanila. Pero ito ngayon yung bagong Paskwa. Kaya nga ba nangyari yung Paskwa? Sa tamang-tama sa pagdiriwang ng Paskwa, ito yung bagong Paskwa. Na kung saan hindi tupa. Kasi ito yung sa Paskwa, pagdiriwang nila ng Paskwa, kumakain sila ng tupa na walang bahid dungis. Kumakain din sila ng tinapay at umiinom ng alak. Pero sila ay para bagang nakahandang maglakbay. Kasi nga, pagkatapos sila ng pagkain na yun, sila ay aalis ng Ehipto. So tanda ng kanilang paglikas ng Ehipto. Paglikas mula sa pagkaalipin ng mga Ehipto. Pero ang sinasabi ni Kristo, higit dyan ang mangyayari sa atin. Kung titingnan natin yung passage bago nung binasa nating ebanghelyo, sinasabi doon na may isang babaeng pumasok kung saan natitipon yung mga apostoles. At dito, inumpisahan ng babae buhusan ng langis ang ulo ni Jesus. At yung langis na yon, yung perfumed oil, mamahalin po ito. Kaya nga ba sinabi ni Judas, sabi niya, bakit sinayang yang langis na yan? Sana yan ibinenta at binigay yung pera na mabebenta sa mga mahihirap. Pero ang intensyon talaga ni Judas ay para doon sa pera lamang. Wala naman siya talagang pakialam na maibigay yun sa mahihirap. Kaya makikita natin yung intensyon, yung isip ni Judas. Ibang klaseng pinuno ang kanyang hinahanap kay Jesus. Ang hinahanap niya kay Jesus, yung makapangyarihan. Totoo sa isang banda. Siya ay may makapangyarihan na salita. Makapangyarihan na gawa. Pero makikita natin pagdating, kung babalik tanawan natin yung pinagdiriwang natin nung Domingo de Ramos, nung Palm Sunday, tahimik na tahimik ang pagka-Diyos ni Kristo. Para bagang sinasabi niya na nawala ang kanyang pagka-Diyos. At taong-tao siyang haharapin itong krus na ito. Kasi sinasabi nga,
tao ang nakagawa ng kasalanan, tao din ang magliligtas sa atin. At ganyan na ganyan nga ang nangyayari. Si Kristo, taong tao siya, hinarap ang krus. Para saan nga ba yung langis? Yun ba ay dahil nahiligan lang nung babae maglagay ng langis? Hindi po. Yung langis ay paghahanda para sa kanyang pagkamatay. It was a prefiguration of his forthcoming death. Nalalapit na ang kanyang kamatayan. At ang ginagawa sa mga namatay, pinapahiran ng langis. Ina-anoint siya bilang paghahanda. Kaya nga ba sa Holy Land, meron pong isang slab ng bato doon. Napakabango. Sinasabi nila, wala silang ginagawa doon sa slab na yon. Pero napakabango. Everyday pinupunasan po nila yon. Pero may umaalingasaw na bango nang gagaling sa bato. Para bagang sinasabi na, ito yung bango, bunga ng kanyang pagkamatay. Hindi baho, hindi pagkabulok ang dala ng kanyang pagkamatay, kundi humalimuyak na pabango ang nanggagaling sa kanyang pagkamatay. Kaya makikita natin, ano yung paanyaya sa kanyang pagkamatay? Bakit nga ba itinatanghal yung kanyang pagkamatay? Kung titingnan natin, parang sa isang banda, nasisisi natin si Judas. Si Judas ang nagtraidor kay Jesus. Siya yung nagkanulo sa kanya. Kaya mahirap magkaroon ng pangalan na Judas. Kawawa ka kung pangalan mo Judas. Kawawa ka sa jeep kasi hindi ka nagbabayad. Because God knows who does not pay. Biro lang. Masyado kayo seryoso eh. Pero yun nga, magandang tingnan natin, ano nga ba din yung ginawa ni Judas? Ang isa sa mga unang sinabi niya, magkano ang gusto nyong ibigay sa akin para ibigay ko sa inyo si Jesus? Pero kung titingnan natin doon, kawawa din talaga si Judas. Kasi si Jesus, malayang binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Naging instrumento lang talaga si Judas para mag-aklas ang mga tao laban sa kanya. Parang nagkataon na si Judas, yung ginamit ng mga Pariseyo, ng mga iskriba, para sila'y umalma laban kay Jesus. Tapos yung mga iskriba, yung mga Pariseyo, sila din yung nanggigiit sa mga tao. Sige, sulsulan. Ipapako sa krus si Kristo. Pero ano nga doon, si Kristo ay malayang binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Bunga ng kanyang pagmamahal para sa atin. Hindi siya pinilit, hindi siya pinwersa, hindi nagkataon na siya ay ipako sa krus. Malayang binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya makikita natin, kung sa Paskwa, sa lumang Paskwa, ang iniaalay nila ay tupang walang bahidungis. Dito sa bagong Paskwa, si Kristo ang tupa na iniaalay sa Paskwa. Si Kristo na walang bahidungis ang iniaalay para sa ating kaligtasan. Hindi hayop ang kapalit para sa ating kaligtasan, kundi Diyos.
inialay niyang kanyang buhay para sa atin. Para tayo ay maligtas. Ano yung kapalit nun? Ang nangyari nun, nung si Kristo, inako niya yung ating mga kasalanan, siya yung tumanggap ng kaparusahan ng ating kasalanan. Ano yung kaparusahan ng ating kasalanan? Kamatayan. Kaya yung unang kamatayan na kanyang tinanggap, kamatayan dahil sa ating kasalanan. Pero meron pa siyang isang kamatayan na dinanas mula sa kanyang ama. Dahil siya nga ay kasalanan, tinrato siya ng kanyang sariling ama bilang kasalanan. Tinalikuran, parang kapag inako mo maging kasalanan, tinalikuran mong ama. Ganyan nga ang nangyari kay Jesus. Para siyang tumalikod sa ama. Kaya yung sinasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yun. Kasi inako niya yung ating kasalanan. Yan yung ikalawa niyang pagkamatay. Alang-alang pa rin sa atin. At magkanong binigay kay Judas? 30 na piraso ng pilak. Kung titingnan po natin yun ngayon, yung halaga po nun ngayon, ang sabi daw dun ay 91 hanggang $441. In pesos, 4,550 pesos. Or 22,050 pesos. Sabi ko, ganun lang yung halaga para ipagkanulo mo si Jesus. Kung tutuusin nga, yung sinasabi doon, yung halagang yun yung pera na binibigay mo, kabayaran sa isang alipin na nasaktan. Parang ibinaba mo sa estado ng alipin si Kristo. Para bagang siya'y naging alipin. Binenta mo siya bilang alipin. Pinagkanulo mo siya sa halaga ng isang alipin. Tayo din ba? Kung tatanungin natin ang ating sarili, paano nating pinagkakanulo si Kristo? Sa anong halaga? Sa anong halaga nating pinagkakanulo si Kristo? Para nakakabigat ng dibdib. Kasi lahat tayo, sa iba't ibang pamamaraan, pinibenta natin si Kristo. Lahat tayo, dahil sa ating kasalanan, pinagpalit natin si Kristo. Pwedeng hanggang halaga ay hindi 4,500, pwedeng halaga ay hindi lang 22,000. Pero ang paanyaya sa atin, handa ba tayong paulit-ulit nating gagawin yun kay Kristo? Na ipagkanulo siya. Siguro dagdag pa dito, kung titingnan po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, yung panahon na nangyayari ang lahat ng ito po yung panahon ng Last Supper. Yung huling hapunan. At yung huling hapunan, ayon kay San Juan, ito po yung hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga apostoles. Ibig sabihin nun, alam ni Jesus na tatraydorin siya ni Judas. Alam niyang ipagkakanulo siya ni Judas. Pero sa kabila nun, kasama pa rin si Judas sa mga hinugasan niya ng paa.
Umaasa ba siyang magbabagong isip ni Judas? Umaasa ba siyang mamumulat ang mata ni Judas? Pero alam din niya na itutuloy ni Judas. Kasi sinabi niya, if you want to do it quickly. So alam niyang gagawin ni Judas yon. Pero sa kabila nun, ginawa pa rin ni Jesus yun alang-alang sa kanyang pagmamahal para sa ating lahat. Kaya talagang ilang beses na sana hindi tinuloy ni Jesus ang kanyang planong gawin. Pero patuloy pa rin niyang ginawa ito. Alang-alang sa atin. Kaya kung titingnan natin sa bandang huli, yung sinasabi ng pare o yung sinasabi ni Kristo sa huling hapunan, this is my body, this is my blood. Parang sinasabi niya doon sa atin na ako'y talagang nagpakababa, magpahanggang ngayon. Ako ay Diyos. Pero pinili kong mag-anyong tinapay at alak para sa atin. Para tayo mapalapit sa Kanya. Para yung simpleng tinapay, yung simpleng alak, isang mga simpleng bagay o mga simpleng bagay, pagkain. Pero ito yung tanda na tunay na nakikiisa o ininanais ng Diyos na makiisa sa atin. Kasi pinili niyang maging pagkain na hindi mo na makikita kung ano magiging ano yan after 30 minutes. Kasi yung pagkain, pag nalusaw na yan ng tiyan, magiging bahagi na siya ng katawan natin. Sinipsip na yan ng ating bituka. Kaya makikita natin na yun yung ninanais ni Kristo. Yung makaisa tayo. To be one with us. Yung makapiling talaga tayo. Na hindi mo na pwede mapaghiwalay si Kristo sa atin. Si Kristo na inialay para sa atin. Si Kristo na inako ang kasalanan para sa atin. Si Kristo na naging tinapay para sa atin. Para tunay tayong makapiling. At hindi niya tayong iiwan kailanman. Patuloy nating pinagdiriwang itong Eucharistia. At ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, kabusugan. Dahil si Kristo yung ating tinatanggap. Mga kapatid, ninais ni Kristo na makapiling tayo. At hindi pagkatapos ng lahat ng iyon ay iiwan na lang tayong basta na ganun. Ninais niyang makapiling tayo at patuloy tayong makapiling. Ngayon ang tanong sa atin, nais din ba natin siyang makapiling? Kasi kung nais natin siya makapiling, babaguhin din niya ang ating buhay. Iaayon natin ang ating sariling buhay ayon sa tinapay at alak na ating tinatanggap. Aayon natin ang ating buhay dun sa kanyang kapatawaran, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig para sa atin. Iaayon natin ang ating buhay sa kanyang kapakumbabaan. Kung paano niyang ibinaba ang kanyang sarili. Ang lahat ng tao, lalo't higit si Judas, si Caiaphas, si Herodes, lahat sila umaasa sa panahon ng pagpapako niya na lalabas yung kanyang pagka-Diyos.
Magpapakita siya ng mga mahihiwagang bagay. Pero hindi nangyari yun. Kasi ang tunay na hiwaga ng kanyang krus ay yung kanyang pagmamahal para sa atin na humantong sa pag-aali ng kanyang sariling buhay alang-alang sa atin. Kung titingnan natin, ito ay isang ordinaryong pangyayari din sa ating buhay ngayon. Tuwing ang ating magulang ay nag-aalay ng kanilang sariling buhay para sa atin, tuwing sila'y nagsasakripisyo alang-alang sa atin, tuwing sila ay nagbibigay ng oras, ng panahon, ng lakas alang-alang sa atin, doon natin makikita ang kanilang pagmamahal para sa atin. Pero minsan, lumalampas lang sa atin yon. Hindi man lamang tayo nakakapagpasalamat doon. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, itong mga ganitong bagay, hindi yung hiwaga, hindi yung kababalaghan, kundi yung pagmamahal. Yun ang ating antabayanan. Ito yung mga bagay na pwede nating sabihin na cheesy, corny. Pero ito yung mga bagay na kung papahalagahan natin, unang-una, mararamdaman natin na tayo'y minamahal ng Diyos, ng ating kapwa. At dahil tayo minamahal ng Diyos at ng ating kapwa, tayo din ay nagkakaroon ng lakas na magmahal sa ating kapwa at sa Diyos. At para sa akin, that is the most powerful force, the force of love, na pwedeng magpabago ng ating puso, ng ating isip, kung paano tayo magmahal. Siguro babahagi ko lang po sa inyo. Nung ako po ay pare para sa seminaryo, parang pakiramdam ko po ay ako'y napabayaan na ng obispo. Pakiramdam ko ay naitapo na ako sa limbo kasi nasa seminaryo ko nga. Of course, ikaw na rin yung hahanap ng kahulugan ng iyong ginagawa. Pero yun nga, kapag kasama mo yung mga ibang pare, parang pakiramdam mo, parang ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kasi nga, habang yung ibang pare nag-uusap sa kanilang mga ginagawa, mga gusali, mga iba't ibang mga project, nandun kami sa kuweba ng seminaryo at para bagang wala kaming nagagawa. Parang little did I know na may nangyayari sa aking kalooban, nang may nangyayari sa kalooban ng mga hinuhubog naming magpapari. Hindi mo mapapansin. At kahit to sa mga seminarista, hindi rin kapansin-pansin na ang ginagawa mo ay mahalaga. Pero patuloy mong ginagawa. Patuloy mong pinag-aayos. Ngayon po, bilang obispo, parang binabalik tanawan ko o tinitingnan ko po yung ginagawa ko ngayon. At sinasabi ko sa sarili ko, ang dami mga bagay na ginagawa ko ngayon, mga desisyon ngayon, na hindi ko alam, parang tama, naaayon sa Espiritu Santo, pero hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero binabalik tanawan ko,
Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa seminaryo. Kung paanong hinubok ng Diyos ang ating puso sa kanyang katahimikan. Kung paanong hinawakan ng Diyos yung puso ko sa katahimikan ng aking paglilingkod sa Diyos. At tinayaan ko hubugin ng Diyos yung puso ko sa katahimikan niya. At pakunti-kunting pagbulong. Saan nga ba dinadala ang aking puso? Yan din ang katahimikan ng Semana Santa. Hayaan niyong hawakan ng Diyos ang inyong puso. Hayaan niyong tumibok at maramdaman ng Diyos ang tibok ng puso niyo. Ano nga bang nagpapatibok sa puso niyo? At hayaan niyong ang kamay ng Diyos ang magpatibok sa inyong puso. Sa konti-konting pagpayag natin na ibigay natin sa Diyos ang kontrol sa buhay natin. Ipapaubaya natin sa Diyos ang lahat ng nangyayari. At doon makikita natin, hindi na ako yung gumagalaw dito, kundi ang Diyos, ang Espiritu Santo, na gumagalaw sa aking puso. At makikita natin yung hiwaga ng paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Dahil tahimik siyang tumabaho. Para siyang tubig na pumapatak sa esponghe, sa sponge. Hindi siya tubig na pumapatak sa bato, maingay, makalampag. Pero ito'y tahimik ang Diyos na dumadating sa atin. Bumubulong, humihimas-himas sa atin, napakabanayad. At doon natin makikita, unti-unting binabago ng Diyos ang ating puso. Unti-unting naaayon sa Diyos ang ating puso. Pero ang pinakaunang gagawin natin doon, ibibigay natin ang ating puso sa Diyos. Walang ibang taong pwedeng gumawa nun kundi tayo sa sarili natin. Ang ibigay ang ating puso sa Diyos. At Diyos na ang gagawa ng mga milagro at pagbabago sa ating buhay. Ngayong Semana Santa, subukan natin ibigay ang ating puso sa Diyos. Subukan natin na ipahawak sa Diyos, ipaubaya sa Diyos ang ating puso. Hayaan natin ang Diyos ang humubog sa ating buhay. At doon natin masasaksihan ang hiwaga ng Diyos sa atin. That is the miracle of God at work in us and through us. Pero napaka-importante, tayo muna ang magbibigay ng ating puso sa Diyos.